Iniulat na hinabol umano ng US Coast Guard ang isang warship ng People's Liberation Army Navy at sinabi sa report ng USCG na mabilis umano itong umalis sa pinagtatalunang lugar. Ang US Coast Guard cutter Kimball ay dineploy upang magsagawa ng joint patrol kasama ang Philippine Coast Guard, ngunit namataan nito ang isang warship ng China kaya nilapitan ng USCG ang barko upang magsagawa ng obserbasyon. Ngunit bigla umanong lumiko ang nasabing Chinese warship palayo kaya nagdesisyon ang US Coast Guard na habulin ito hanggang lumampas ang barko ng China sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ito ay matapos iniulat ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China hinggil sa mga ginagawang panghihimasok ng mga Chinese sa West Philippine Sea ay nananatiling seryosong banta sa seguridad ng bansa na dapat bigyang kaagad ng tugon ng gobyerno ng Pilipinas. Sinabi ni Foreign Affairs Undersecretary sa ginawang bilateral consultation mechanism on the South China Sea ng maritime issue ay patuloy na nananatiling seryosong banta para sa mga Pilipino. Idinagdag niya na pareho umanong nagkasundo ang gobyerno ng Pilipinas sa China na mga maritime issues ay dapat resolbahin sa pamamagitan ng diplomasya at dialogo at hindi sa pamamagitan ng pamimilit at pananakot. Patuloy na inaangkin ng komunistang bansa ang soberanya ng halos buong South China Sea, kabilang nga ang Spratly Islands, sa kabila ng inilabas na desisyon ng Permanent Court of Arbitration na nagsasabi na walang legal na basihan ang maritime claim nito. Sa nakalipas na dekada, winasak ng komunistang bansa ang libo-libong ektarya ng mga bahura sa West Philippine Sea upang magtayo ng mga artificial islands na kung saan ay mayroon na ngayong mga runway, pantalan at radar system. Upang igiit ang mga pag-aangkin nito, daan-daan Chinese Coast Guard at maritime militia na barko ang dineploy sa nasabing karagatan na kung saan ay ginagamit ng Beijing upang mangharas at atakihin ang mga Pinoy na mangingisda sa lugar. Nauna nang inamin ng Philippine Coast Guard na hindi lahat ng insidente ng iligal na panghihimasok ng mga Chinese sa Pilipinas ay naiulat sa publiko, kabilang ang kauna-unahang incident na kinasasangkutan ng BRP Habagat noong nakaraang taon. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na nag-deploy umano ang Japan Coast Guard ng mga barko upang tulungan ang Coast Guard at Navy na maprotektahan ang karagatan at soberanya ng Pilipinas laban sa mga ginagawang pangangamkam ng China sa lugar. Sinabi sa report ng isang Japanese media na nasa 10 mga barko ng kanilang Coast Guard ang ipinadala at ito umano ay bilang katuparan sa pangako na tulungan ang Pilipinas. Layon ng Japanese government na mapigilan ang mga ginagawang pang-aabuso at pagbabanta ng Chinese Coast Guard at militia sa pamamagitan ng pagsasagawa ng joint patrol kasama ang mga barko ng Pilipinas sa nasabing karagatan. Sinabi rin ng Japanese Coast Guard na i-deploy ang ilang mga barko nila na kung saan nakaistasyon ang mga sundalo ng sandatahang lakas at pati na sa paligid ng island. Iniulat ito matapos hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Philippine Army na patuloy na palakasin ang pakikipag-ugnayan nito sa mga foreign allies ng bansa habang ipinagdiriwang na nasabing serbisyo ang ika-120 na founding anniversary. Binanggit ni Pangulong Marcos na mga technological advancement ngayon ay higit na nagpapabilis at nagpapalakas sa ugnayan ng mga estado at pati na sa ekonomiya at mga tao. Ang external security environment naman sa hinaharap ay nagiging mas komplikado at nagiging mas unpredictable.
Sinabi ng Pangulo na dapat pagbutihin ang pakikipag-ugnayan ng Philippine Army sa kanilang mga counterparts sa ibang bansa. Ang karaniwang security challenge na kinakaharap ng mga bansa sa rehiyon ay nangangailangan na isang pinagsama-samang estratehiya, magbahagi ng impormasyon at matuto mula sa mga pinakamahusay na military sa rehiyon. Sinabi rin ni Pangulong Marcos na dapat ding gumawa ng mga adjustments ang Philippine military tungkol sa kung paano nito pangangasiwaan ang mga bagong banta sa teritoryo ng Pilipinas. Bagamat hindi binanggit ng Commander-in-Chief ang mga detalye, ang China naman ay patuloy na nagdi-deploy ng mga barko sa West Philippine Sea na kung saan ay iniulat na nagsasagawa ng panghaharas sa mga Pinoy na mangingisda sa lugar. Kumpiyansa umano si Pangulong Marcos ng Philippine Army na kung saan mayroong higit isang siglo na karanasan ay magiging handa sa mga banta na kakaharapin nito sa kasalukuyan at hinaharap.